Magandang araw, Pilipinas. Sa gitna ng pinaigting na kampanya kontra katiwalian, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-audit sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways dahilan sa mga umano'y ghost projects sa ilang rehiyon. At maliban po sa DPWH, muli ring nagbigay ng mahigpit na babala ang Pangulo sa iba pang ahensya ng gobyerno na may katiwalian pa rin. Ang sentro ng balita mula kay Naomi Tiburcio. Muling binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian upang magbitiw sa pwesto o humarap sa paglilitis. Sa Talk to the People ng Pangulo kagabi, muli niyang inisa-isa ang mga pangalan ng opisyal mula sa Bureau of Customs na idinismiss ng Office of the Ombudsman sa salang gross neglect of duty, grave misconduct at iba pa. Binasa rin ng Pangulo ang pangalan ng mga empleyado at opisyal mula sa PhilHealth na nasa ilalim ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Ngunit naging matalim ang babala ng Pangulo nang banggitin ang talamak na ghost projects at mga substandard projects sa ilalim ng sangay ng Department of Public Works and Highways o DPWH, partikular ang mga regional directors. Ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Muling pinaiimbestigahan ng Pangulo ang mga kaso ng korupsyon sa kagawaran na hanggang ngayon ay hindi pa rin naresolbahan. For the longest time, wala masyadong investigasyon dyan. Pero kayong may kasalanan dyan sa mga ganon, I advise you to resign now. Resign now. Kasi pagdating ng panahon, so I will throw the book at you. Even the kitchen sink, saka makita ninyo, you will be prosecuted administratively and criminally at walang patawaran dito. Pinalalahanan ng pulong ehekutibo ang task force na nag-iimbestiga ng korupsyon sa DPWH upang agad natapusin ang mga kaso ng mahatulan ang mga tiwaling opisyal. Samantala, kinilala naman ng Pangulo ang kapulisan at mga sundalo na naging bahagi sa pagkakabilang ng Pilipinas sa Gallup Survey ng mga pinakaligtas sa bansa sa mundo ayon sa tiwala ng mga mamamayan sa mga law enforcers. It only shows that, we have to credit the police and the military and the other uniformed services of government who have toiled to make this country at least very peaceful. Naomi Tiburcio, Pang sa Bayan.